na ako, te. Kami din. Rin o din? Ano nga ba ang mas angkop gamitin? Ako si Ara, mula sa Gramatika de Filipina. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang pagkakaiba ng rin, din, raw at daw. Unang aralin, paggamit ng rin, din, raw at daw. Ang rin at din ay mga salitang pagkumpara sa wikang Pilipino. Ang mga salitang ito ay ginagamit upang magbigay ng diin o pagpapalakas sa isang pangungusap. Ang pagkakaiba ng rin at din ay ang mga sumusunod. Ginagamit ang rin upang ipahayag ang pagkakatulad o pagkakapareho ng isang bagay o pangyayari sa ibang bagay o pangyayari. Ito ay karaniwang ginagamit sa pangungusap na may positibong kahulugan. Halimbawa, gusto ko rin ng ice cream. Ginagamit ang din upang ipahayag ang pagkakatulad o pagkakapareho ng isang bagay o pangyayari sa ibang bagay o pangyayari. Ito ay karaniwang ginagamit sa pangungusap na may negatibong kahulugan. Halimbawa, hindi ako din ang nagkasala. Habang ang raw at daw ay mga salitang pangkumparan sa wikang Pilipino. Ang mga salitang ito ay ginagamit upang magbigay ng impormasyon o pagpapahayag ng sinabi ng ibang tao. Ang pagkakaiba ng raw at daw ay ang sumusunod. Ginagamit ang raw upang ipahayag ang sinasabi o ipinapahayag ng ibang tao. Ito ay ginagamit kapag ang impormasyon ay mula sa isang mapagkakatiwalaang pinagmulan o mayroong katibayan. Halimbawa, sabi raw niya, pupunta siya sa party. Ginagamit ang daw upang ipahayag ang sinabi o ipinahayag ng ibang tao. Ito ay ginagamit kapag ang impormasyon ay mula sa isang hindi tiyak na pinagmulan o walang katibayan. Halimbawa, sabi daw niya, pupunta siya sa party. Sa pangkalahatan, ang raw at daw ay parehong ginagamit upang ipahayag ang sinabi ng ibang tao. Ang pagpili kung alin ang gagamitin ay depende sa kung ang impormasyon ay mula sa isang mapagkakatiwalaang pinagmulan o hindi tiyak na pinagmulan. Ngayon, alam niyo na ha? Ikalawang aralin paggamit ang nang, nang, N-A-N-G at nang maikli. Ginagamit ang noun na maikli kapag sinusundan ng pangalan o pagnalim. Ang noun ay maaari kong gamitin kapag ang susunod na salita ay panagalit. Halimbawa, nakakuha ng isang mahabang isda si Irene. Nagsuot ng sapatos si Abby. Ang na N-A-N-G ay ginagamit bilang katumbas ng salitang tanghali at upang. Ginagamit din ito kapag sinusundan ng pang-uri o pang-abay upang ipahayag ang pagmamay-ari at ipahiwatig ang gumaganap sa isang kilos. Halimbawa, ang palad ng mga mahirap ay karaniwang magaspang. Binigay ng guro ang libro sa kaniyang mga estudyante. May natutunan ba kayo sa mga aralin ito? Para sa mga iba pang detalye, huwag kalimutang bisitahin ang aming website na lpcgramaticadepilipina.com at ilike na rin ang aming Facebook page na Gramatica de Pilipina. Maraming salamat!